May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX3, kaya parte ng aking routine ang pag-inom ng MX3 capsule. Ang kalusugan ay priority ko sa lahat. Masarap mabuhay nang walang inindang sakit sa katawan. Kailangan balanse ang food choices. Meron kang vegetables, meron kang fish and chicken. Plus, dinagdag ko ang MX3 capsules at MX3 coffee. Ganado ako magtrabaho dahil balanse ang aking lifestyle. And for me, life is sweeter with MX3. Ako po si Chef Jojo Javier. Bilib ako sa MX3 kaya ako ay umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong Sa narinig bayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporting dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, auno po ng Pebrero taong 2024, araw po ngayon ng Huwebes. Kasama niyo na po Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. At narito na ang ulo ng mga maiinit na balita. Isa sa dalawang nawawalang biktima ng landslide sa Mindanao pumanaw na ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao. Isa pa, patuloy na hinahanap. Samantala naman, presyuhan ang kada kilo ng baboy sa mga pamilyan sumipa daw sa mahigit 400 kada kilo ayon sa grupo ng mga magbababoy. Presyo naman ng liquefied petroleum gas o LPG tumaas na mahigit 10 piso ngayong unang araw ng Pebrero. Sa kabilang dako naman, pag-usulong pa rin ng Constitutional Convention, federalismo at pagbuwag sa mga political dynasty, mas mainam daw na solusyon kumpara sa pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Para sa balitang sports, Los Angeles Clippers inilampaso ang Washington Wizards, Bulls at Cavs, wagi rin sa nagpapatuloy na NBA regular season. At sa ating showbiz balita naman, Winwin Marquez pinalalayas daw sa noontime show na tahanang pinakamasaya. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. mga kasama, isa na ang patay habang isa pa ang nawawala dahil sa masamang lagay ng panahon sa Davao de Oro. Sa panayam ng Armen Manila kay Fem Maestre,
PIO ng Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Maliban sa namatay at nawawala, 8 rin ang sugatan dahil sa pagguho ng lupa. Ngayong araw ay ipinagpatuloy na rin ang search and rescue operation sa New Bataan sa Davao de Oro dahil sa nawawalang individual. Anya, halos lahat ng 11 na bayan ng Davao de Oro ay apektado ng pagbaha, kabilang na ang New Bataan, Compostela Valley, Moncayo, Nabunturan, Montevista, Maragusan, Mawab at Mako. Bagamat tumila na raw ang pag-ulan, ay mga may lugar pa ring binabaha habang nasa mahigit 3,600 na pamilya o katumbas na mahigit 10,400 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Dagdag niya, sa pinakahuling datos ay umabot na sa 88 ang insidente ng pagguho ng lupa at pagbaha sa naturang probinsya na nakakaapekto sa 59 na barangay. Mayroon ding mga nasirang tulay sa New Bataan at Moncayo na hindi pa rin madaanan dahil sa pagbaha. Sa ngayon, patuloy ang relief operation sa mga apektadong residente sa naturang probinsya. Apektado po halos lahat ng munisipyo ng Davao de Oro. Sa ngayon, ang pinakauna talaga natin ginagawa sa lokal na pamahalaan is to answer the needs of our evacuees especially. So may mga relief operations tayong isasagawa ngayong araw na ito. And of course, yung po road clearing sa mga daan na of course naguhuan po ng lupa. So doon po sa New Bataan, meron tayong tulay. Opo. And we also have in Moncayo. So yun po yung mga tulay na hindi na madadaanan kasi nga nasira na po dahil nga sa matinding pagbaha. Yan po ang tinig ni Fe Maestra, PIO ng Davao de Oro Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa panayam ng RMN Manila. Kognay pa rin ang balitang yan dyan nga sa Davao de Oro, ilang kalsada nga doon hindi madaanan pa rin dila naman sa mga landslide. May detalyang RMN Davao mula kay Radyoman Kirby Manson. RMN Live Report. Inabisuhan ngayon ng Provincial Local Government Unit o PLGU sa Davao de Oro ang mga motorista na temporaryong hindi madaanan ang ilang mga kalsada sa Davao de Oro dahil sa epekto ng landslide. Sa abiso ng PDRRMO sa Davao de Oro, not passable ang Montevista to Compostela. Not passable sa light vehicles ang poblasyon sa Moncayo, Davao de Oro. Not passable naman ang Nabunturan to Maragusan dahil sa pagguho ng lupa sa Katipunan Sitio Salaysay kung saan nagsagawa na rin ng clearing operations ang otoridad. Hindi rin passable ang New Bataan to Nabunturan Road dahil sa pagkasira ng Panag Bridge. Sa Mawab, Davao de Oro, nagkaroon ng crack o bitak ang daanan patungong Tagum City sa Davao del Norte. May mga inilagay namang mga warning signs, ngunit ito ay passable sa lahat ng klase ng sasakyan. Sa ngayon ay nagsagawa na ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways o DPWH maging sa mga area na naapektuhan sa probinsya ng Davao Oriental. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN. RMN Network News. Sa patuloy pang balita, mga kasama, ilang lugar naman sa Bukidnon nagsuspindi na rin ng klase dahil sa sama ng panahon. Kasama mo mula sa RMN Malay-Balay, Radyoman Mark Micabalo. RMN Live Report. Sinuspindi na ang klase sa ilang mga lugar dito sa probinsya ng Bukidnon dahil sa patuloy na sama ng panahon, resulta ng trough ng Low Pressure Area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ilan sa mga lugar na napailalim sa class suspension ang mga bayan ng Maramag, Kabanglasan, Pangantukan, Impasugong, Valencia City at ilang mga barangay dito sa Malay-Balay. Nasa Blue Alert status naman ngayon ang mga personnel at logistics ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO para sa agarang pagresponde panahon ng emerhensiya. Pinaaalahanan naman ng PDRRMO ang publiko na mag-ingat at patuloy na magmonitor sa mga abiso ng departamento nang sa ganun ay agad na makalikas kung kinakailangan lalo na sa mga flood and landslide prone areas. Una nang nagpatupad ng class suspension kahapon ang mga bayan ng Kadingilan, Damulog at Kibawi, Bukidnon. Kasama mo sa DXMB RMN Malay-Balay at sa 95.3 IFM Bukidnon, Radyoman Mark Micabalo. Tata, RMN. Network News. Sa ibang balita naman, yung pondo ng National Irrigation Administration dinoble naman ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matugunan pa rin ang epekto ng El Nino sa bansa. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report.
Dinoble ng pamahalaan ang pondo ng National Irrigation Administration para matugunan ang epekto ng El Nino sa mga sakahan. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, halos 100% ang idinagdag ng Pangulo sa kanilang pondo. Dahil dito may pondo na anya ang NIA para sa solar pump irrigation, fertigation at drip irrigation na may papamahagi sa parte ng Visayas. May direktiba na rin anya si Pangulong Marcos na ibigay sa ahensya ang high-yielding crops na ipamamahagi sa mga magsasaka. Samantala, hindi naman nabanggit na opisyal kung magkano ang pondong inilaan para sa kanila ng Pangulo. Gayunpaman tiniyak ni Guillen na mas malaki ang may turnover nilang bagong irigasyon dahil sa dagdag pondo. Matatanda ay tinuturing na prioridad ni Pangulong Marcos ang food security sa kanyang 8-point socio-economic agenda. Kasama mo sa DZXL Arimen Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak Arimen. Samantala mga kasama, tuneto nilatang isda dumagsa naman dyan sa dalampasigan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kasama mo mula sa Aramen Pagadian, si Radyoman Kenneth Bustamante. RMN Live Report. Nagulat ang mga naliligo sa isla ng Buluan sa bayan ng Ipil sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay matapos dumagsa ang tunito-niladang isda na tinatawag na lupoy. Gamit ang balde at planggana, tiba-tiba ang mga mangingisdang nakatira malapit sa naturang isla sa isdang umabot ng 10 kahon. Sa interview ng DXPR Pagadian kay Zamboanga Sibugay Provincial Fishery Officer Mayhamen Maharael, ang sanhi nito ay ang biglang pagbabago sa temperatura ng dagat at kakulangan ng kanilang makakain. Ayon kay Maharael, ito ang unang pagkakataon na nubagsa ang napakaraming isda sa dalampasigan ng Zamboanga Sibugay. Kasama mo sa DXPR RMN Pagadian, Radyoman Kenneth Bustamante, Tatak RMN Network News. Samantala, sa ibang balita naman, tumaas at pumapalo na raw ngayon sa 420 pesos kada kilo ang karni ng baboy sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila. Ito naman ang binulgar ng grupo ng mga hog raisers kahit pa man nananatiling nasa 200 pesos lamang daw ang farm gate price ng baboy. Bunsod nito, kinalampag na ni Pork Producers Federation of the Philippines Chairman at AGA Party List Congressman Nicanor Briones ang Department of Agriculture para imbestigahan ang overprice sa mga pork products. Sa price monitoring kasi ng Department of Agriculture, dapat naglalaro lamang sa 350 pesos ang presyo ng kada kilo ng liyampo at kasim, ngunit ibinebenta na raw ito ng 420 pesos sa mga palengke batay naman sa pag-inspeksyon ng grupo. Ipinukala rin ng grupo na magtakda na ang Department of Agriculture ng suggested retail price sa karning baboy lalo pat hindi naman tumataas daw ang farm gate price nito na dahilan ng pagkalugi ng mga hog raisers. Samantala, bukod daw sa karne ng baboy, pinaparegulate naman ng United Broilers Raisers Association. Ito po yung OBRA, ang pagpasok naman sa bansa ng mga paitluging inahing manok. Sa interview ng Armin Manila, binigyan din ni OBRA Chairperson Gregorio San Diego na nanululugi ang mga broilers sa bansa dahil naman sa mababang farm gate price ng itlog dahil sa oversupply nito. Marami kasing paitluging manok ang inaangkat na mula sa ibang bansa na dahilan ng oversupply nito sa merkado sa bansa. I-regulate dapat yung halimbawa kontrolin nila yung pagpasok ng mga yung parent stock, yung nangingitlog para gumawa ng inahin. Kasi ang nangyayari dyan, pagka marami yan, ang nawawala yung mga maliliit na producers kasi hindi matagalan yung lugi. Kung matatanda mo Ramsey, yung mga nakara-interview, sabi ko, habang kumikita, ipunin nyo, yan ang payo namin. At pagpasok ng susunod na taon, baka sakali malugi. Ito na nga yun. Ang tagal na naman alam ng gobyerno, sinasabi namin kung ano yung problema, lahat na administrasyon na halos yan Yan mga kasama, si United Broiler Raisers Association Chairperson o OBRA Chairperson Gregorio San Diego sa interview ng RMN Manila. Bad news naman mga kasama, nagpatupad ng taas presyo sa produktong liquefied petroleum gas o LPG simula ngayong araw. Sa abiso ng Petron, 95 sentimos kada kilo ang itinaas sa presyo na kanilang ibinibentang LPG. Katumbas ito na mahigit 10 pisong pagtaas sa regular na tangke. Ayon sa Petron, dulot ito ng adjustment sa international contract price ng LPG ngayong buwan ng Pebrero. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na nagpatupad ng taas presyo sa LPG matapos tumaas ng halos 38 pesos ang 11 kilo ng tangke noong buwan ng Enero. Sa ibang dako naman ang ating mga balita, muling ginit po ng Department of Transportation o DOTR Office of Transport Cooperatives na walang direktiba ang Land Transportation Office o LTO
at Land Transportation Franchising ang Regulatory Board o LTFRB na hulihin yung mga unconsolidated POVs na pumapasada naman sa bansa. Ito po ang reaksyon ni Andy Ortega, ang DOTR Office of Transportation Cooperatives spokesperson sa naging panayam ng Armin Manila. Kasunod ng pahayag ni Manibela President Marval Buena na hindi raw bababa sa 10 mga units ng jeepney ng kanilang grupo ang hinuli at inimpound ng LTO dahil sa hindi pa nakakapag-consolidate. Pero ayon dito naman kay Ortega, walang nangyayaring hulihan dahil sa pinalawig pa hanggang Abril 30 ngayong taon ang consolidation process sa buong bansa. Aniya, mabigat ang akusasyon ng mga transport group na dinala pa sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng POV modernization program ng pamahalaan. Dahil dito hinamon po nitong si Atty. Ortega ang mga transport group na maglabas ng konkretong ebidensya sa sinasabi nilang hinuli ng LTO ang POV units ng kanilang mga kasama dahil sa issue ng hindi raw pagpapakonsolidate. Ang LTFRB at saka ang LTO, hinihingi sa kanya ang full details, no? Kasi officially, wala naman talagang hulihan na mangyayari o dapat na nangyayari kasi nga nagkaroon ng extension tayo dun sa ating consolidation. So, kailangan na magbigay siya ng mga informasyon para imbestiga ng LTFRB. So, kailangan talaga magbigay ng mga papeles ng insidente para ma-action na naman ng LTFRB at saka ng LTO, no? Sinabi nga ni OIC board member Lainez kahapon na wala silang utos. Sinabi ni LTO Chief Mendoza na wala silang utos dahil hindi pa nga panahon para magkaroon ng ganong proseso dahil na-extend. But definitely, hindi dapat mabahala yung ating mga drivers, operators, dahil wala po tayong pinag-uusapang hulihan dahil extended po yan. Lahat po pwede pumasada normally hanggang April 30 po. Samantala din naman, sinasamantala naman daw ng DOTR-OTC ang pinalawig na consolidation hanggang sa tapusan ng buwan ng Abril para himukin pa yung mga drivers at operators na sumama na rin sa POV modernization program ng pamahalaan. Humingi na kami ng listahan sa LTFRB kung saan yung mga ruta, lalo na sa NCR, yung mabababa yung consolidation dahil talagang pupuntahan namin yan para lalo natin maliwanagan, makausap yung mga operators doon, pati mga drivers para magkaroon pa sila ng panahon para sumama sa programa. So yun yung objective ngayon. Ang objective ngayon yung individual na operators, yung individual na drivers na baka kulang pa ng paliwanag or baka may mga tanong pa sila, so nandun ang OTC para sagutin yon, and then hopefully mas lumaki pa yung numero natin sa consolidation. Yun yung ating objective. Sayang yung 3 months kung hindi natin ma-maximize. Yan ang tinig ni Andy Ortega, ang DOTR Office of Transportation Cooperative Spokesperson sa exclusive interview ng RMN Manila. Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, ilang tsuper ng jeep sinita dahil sa mga kolorom na biyahe. Kasama mo sa balita si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Report. Iginit na ilang tsuper ng jeep na mayroon naman talagang sumisita sa kanila lalo na sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila. Ito ang kinumpirma ng mga nakapanayam ng RMN Manila sa pag-iikot sa ilang ruta sa Pasay patungong Alabang, Zapote at Baclaran. Ayon sa jeepney driver na si Mang Cyril Paginado, sinabi itong mayroon talagang operasyon ng Land Transportation Office sa mga kalsada. Ngunit ito naman daw ay para matingnan lamang ang mga sasakyan pati na ang mga jeepney driver kung maayos ba ang kanilang pananamit o uniforme sa pagmamaneho gaya ng pagsasapatos at pagsusuot ng seatbelt. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Mang Cyril Paginado sa panayam ng RMN Manila. Kayo ba na-experience nyo na po bang haharang ng LTO dyan po sa kalsada? Na-experience naman pero kumpleto naman kami. Kumpleto yung aking sasakyan at kailangan lagi kang naka-seatbelt, naka-uniform para wala akong aberya. Sabi ng mga tropa, may mga nahuli sa tambo. Hindi natin alam kung siya ay hindi naka-seatbelt o hindi naka-uniform ang driver. At kung baka may ibang violation sa kanyang sasakyan. Wala pa naman kaming na-experience na inuhuli ang unconsolidated. Sa ngayon, hindi naman na nangangambang bumiyahe ang mga consolidated na jeepney lalo na sa extend ang consolidation para sa POV modernization hanggang April 30. Nakafocus na lamang daw sila sa pagpapaganda at pagsasaayos ng kanilang unit habang patuloy na pumapasada sa araw-araw. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak RMN. RMN Network News.
Sa ibang balita naman mga kasama, patatagin na lamang daw ang Pilipinas bilang isang republika. Ito naman ang minungkahi ni Minority Leader Senator Coco Pimentel sa gitna na rin ng posibleng isulong ngayon na pagbaklas ng Mindanao sa Pilipinas at pagkasarili bilang isang bansa. Sa naging panayam ng Aramin Manila, sinabi ni Senator Pimentel na mas ideal na solusyon na baguhin ang uri ng gobyerno sa pamamagitan naman ng federalismo. Kapag ganito niya, mas bibilis din ang pag-unlad ng bansa dahil naman sa mas madaling decision-making ng mga lokal na pamahalaan. Federal Philippines, okay po yun kasi ano naman yun decentralization at saka devolution yun sa loob ng konsepto ng isang republika ng Pilipinas. Wala akong problema sa federalism. Ano naman yan parang yung local government code natin, yung mga prinsipyo doon na local autonomy, ilalagay natin sa konstitusyon. At klaruhin talaga natin yung rules. Ano ba ang jurisdiction ng national, central? Ano ba ang jurisdiction ng regional, local? Ayon pa dito kay Senator Pimentel, mas mainam na bersyon ito ng charter change lalo na't nakakatroma na niya ang issue naman sa People's Initiative. Ang ginagalaw po natin dyan, Constitution. Wala tayong choice. So kung amendment na yan o revision of the Constitution, ayun naman yun, charter change na ibig sabihin. Wala tayong choice. Pero dahil sa parang traumatic experience tayo rito sa kasalukuyang People's Initiative, hindi maganda yung proposal, hindi maganda. Pag binasa mo, parang hindi talaga galing sa taong bayan galing sa mga taong may agenda, so most likely mga politiko. Na-trauma ako rito sa People's Initiative, tapos siguro baka maganda siguro kung baka mag-con-con na lang tayo. Yan ang aking pakiramdam na kasi pagdating sa con-con, yung mga delegado dyan, ipahalal natin sa taong bayan, concentrated lang sila dyan, constitution lang parati ang pinag-iisipan at babaguhin. Samantala din naman, nais din ni Senator Pimentel na isama na rin sa charter change ang pagbabawal sa issue naman ng mga political dynasty. Doon sa panawagan natin na magbatas naman yan, lagyan natin sa batas, pwede na natin ilagay yung disqualification ng mga dynasty. Ilagay natin yun kasi nga yun naman ang reklamo ng taong bayan ay kon-kon. Pag ihalal din yung members ng kon-kon, kamukha din yan ng kongreso. Sasabihin nila kasi nga because of dynasty. So, ilagay natin doon sa batas na bawal ihalal yung mga close relatives ng mga nakaupo. Baka pwede natin ilagyan yun. Yan ang tinig ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Sa kaugnay pa ring balita, mga kasama, planong ihawalay ang Mindanao sa Pilipinas kinontra ng ilang kongresista. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Mariin ngang kinontra ng mga mambabatas sa Mindanao ang hirit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating House Speaker na ngayon ay Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City 2nd District Representative Manuel Jose Delipe, hindi makakabuti sa Pilipinas at sa ekonomiya ang nabanggit na idea kung saan baka madehado lamang ang Mindanao. Tahasan ding nagpasaring si Delipe na porke may distrito na nakakuha ng 51 billion pesos ay gusto na nila na ihiwalay ang Mindanao. Kaya paano naman ang ibang lugar sa rehiyon? Giit naman ni Camiguin Representative Hardin Romualdo, ito ay taliwas sa prinsipyo ng pagkakaisa sa buong bansa at nagbiro pa ito na pangit tingnan sa seal ng Kamara kung mababawasan ang isang star na kumakatawan sa Mindanao. Sabi naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, dapat ihinto na ang ganitong uri ng proposals na makakaapekto sa isinusulong na malakas at nagkakaisang Pilipinas, gayon din sa pagpreserba ng katatagan ng ating teritoryo. Apela din ni Rodriguez bigyan ng tsansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang buong bansa kasama ang Mindanao. Diin naman ni Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, dapat itong pag-aralang mabuti pero sa ngayon malabo itong maiprioridad dahil mas maraming bagay ang mas dapat tutukan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Network News. Sa Senado naman, Senator Jaime Marcos nanawagan din sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na wakasan na ang People's Initiative para naman sa Chacha. Kasama mo sa balita si Radyoman Condi Bata. RMN Live Report. Nanawagan na si Senator Jaime Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang tundukan o wakasan na ang Peking People's Initiative para sa pag-amyenda ng konstitusyon.
Sinabi ni Senator Marcos na hanggang ngayon ay sinasabi ng kanyang kapatid na Pangulo na pinag-aaralan at kumukonsulta pa siya sa mga legal luminaries patungkol sa People's Initiative habang ang Commission on Elections o COMELEC sa kabila ng suspension sa proceedings sa People's Initiative ay inamin na maaari tayong may cycle at magamit ang mga lagda sa hinaharap. Hirit ng Senadora kay Pangulong Marcos na magkaroon ng matibay at malinaw na paninindigan para matigil na ang People's Initiative at mawala na ang kontrobersiya na bumabalot dito. Di pa ni Senator Marcos magalit na o magwala na ang kanyang kapatid, pero ilang beses niya sinabi ito at hindi naman dapat sinasamantala ng ilan ang kabaitan ng Presidente. Nagbabala rin ng mga babatas na sino man ang nagsimula ng isyong ito sa People's Initiative, kamag-anak man o hindi, ay kanyang mariing tututunan at hindi siya papayag na muling magamit ang Marcos administration at mabahiran ang kanilang pangalan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Con de Bata, Tatak, RMN. Sa ibang balita naman mga kasama, mga sugatang pulis na nakainkwentro ng Ampuan Criminal Group, bibisitahin ng pamunuan ng Philippine National Police. Kasama mo sa balita si Radyoman Angel Ronquillo. Personal nga na bibisitahin ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. bukas ang mga sugatang pulis na nakaengkwentro ng notorious sa Ampuan Criminal Group sa Barangay Mahayag, Santa Makalawa. Ayon kay PNP Mayor Chief Police Colonel Jean Fajardo, makikiramay din si Chief PNP sa naulilang pamilya ng 3 pulis. Ani Fajardo, maboost ang moral ng mga tropa ng Samar Provincial Mobile Force Battalion matapos silang malagasan ng 3 kasamahan makarang mauwi sa madugong sagupaan ang pagsisibil lamang sana ng warrant of arrest laban sa mga suspect na sina Edito Ampuan, Jojo Altarejos at Rogelio Macurol. Po ngayon, bukas para po personal po na makiramay at kumustahin po yung lagay ng mga nasugatan po natin para kahit paano ay maibsan po yung lungkot po ng mga naiwang pamilya at syempre kahit paano ay maboost ang moral din po ng mga sagutang tropa po natin. Sa ngayon, stable na ang kondisyon ng 4 na mga pulis na nasugatan at napigyan na rin ng mga ito ng financial assistance maging ang mga naulilang pamilya ng 3 pulis na namatay. Nagpapatuloy pa rin ang hot pursuit operation laban sa 3 suspect habang nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang 7 pa nilang kasamahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Network News. Dumako naman tayo dyan sa lalawigan ng Cebu. Abay, itong alagang kambing patay matapos puluputan ng sawa doon sa bayan ng Argao. Mula sa Ramin, Cebu, kasama mo sa balita si Radyoman Ken Galinea. Live report. Matapos isang magsasaka pinaniniwala ang namatay dahil sa kagat ng kobra, isa namang kambing ang napatay matapos nilingkis ng isang sawa sa Barangay Talaytay sa bayan ng Argao sa Southern Cebu. Ayon sa isang netizen na siyang nag-upload ng mga larawan sa social media na si Jinky Arias-Gado, ang kambing ay pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin na si Fabian Rimondi Jr. na pumatay din sa sawa na lumingkis sa kanyang alaga. Una nang naghinala ang kanilang pamilya na may nagnanakaw ng kanilang kambing, ngunit ang bumungad sa kanila ang isang sawa na pumulupot na sa kambing. Kagad na pinatay ng kanyang tiyuhin ang sawa kaya't nabitawan ito ang kambing na wala na ring buhay. Noong isang araw ay isa namang magsasaka ang pinaniniwalaang nakagat ng banako ng cobra sa karatig na bayan ng Dalaget sa Southern Cebu. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radyoman Ken Galinea, Tatak Arimen. Network News. Samantala, smoke grenade na tagpuan sa loob ng isang kapilya dyan naman sa may Cagayan de Oro. Kasama mo mula sa Aramen, Cagayan de Oro si Radyoman Joanna Recote. RNN Live Report. Isang smoke grenade ang natagpuan sa loob ng San Vicente Ferrer Chapel sa Corrales Extension, Barangay Puntod, lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon kay Mr. Nicolas Tangan, ang nakakita ng smoke grenade na tinatrabaho nito ang flooring ng nasabing chapel bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan. Napag-alaman na galing umano ang nasabing smoke grenade sa tambak na lupa mula sa Coastal Road na malapit sa nasabing kapilya. Ayon naman sa Explosive Ordnance Disposal o EOD ng Cagayan de Oro City Police Office na hindi mapanganib sa tao ang nasabing smoke grenade. Kasama mo sa DXCC Arimen Cagayan de Oro, Radyoman Joanna Recote, Tatak Arimen. RNN Balitang Sports. Mga kasama, sa katatapos lamang ng mga games ngayon sa NBA, ang Los Angeles Clippers abay nilang paso ang Washington Wizards at ang Bulls at Cubs, wagi rin at iba pang mga laro mula naman kay Radyoman Jarius Peña, Florida.
Inilampaso ng Los Angeles Clippers ang Washington Wizards sa score na 125-109. Sumandalang Clippers sa all-around games ng veteran players nila na si Kawhi Leonard na nagpakawala ng 31 points at si James Harden na nagdagdag naman ng 25 points para sa kanilang ika-31 panalo. Ang Wizards ay nasa bago nilang coach na meron naman ngayong 2 panalo at 2 talo mula ng sibakin noong nakaraang linggo, si Wes Unseld Jr. Sa ibang games, tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa score na 128-121 at muling bumida si Donovan Mitchell na kumamada ng 46 points. Wagi rin naman ang Chicago Bulls kontra sa Charlotte Hornets sa score na 117-110 at nagtala rin ng panalo ang Miami Heat kontra naman sa Sacramento Kings sa score na 115-106. Para sa ating RMN Sports, Radyo Man Jairus Peña, Florida, Tatak RMN. Para naman sa ating entertainment news, Winwin Marquez pinalayas daw sa noontime show na tahanang pinakamasaya. Alamin nga natin ang chika mula kay Alex Farraque. Matapos na mag-post ang aktres na si Winwin Marquez na isang napaka-cute na dance video ng kanyang daughter na si Luna, umani ito ng atensyon at mga komento mula sa followers ng aktres. Ngunit merong isang netizen na out of the blue, nag-comment at nag-advise pa kay Winwin na iwan na lang ang afternoon show nitong tahanang pinakamasaya. Sa comment section, humanga naman ang netizen dahil sa anak ng aktres, subalit bigla na lang nagsuggest na iwan na lang ni Winwin ang nasabing show. Ayon sa netizen, "Cute ng anak mo, Win. Pero alis ka na sa TV. Love pa naman kita." Sinagot naman ni Winwin ng netizen, "Lah, ha? Love ko po TP, K thanks bye," na merong smiley na ang ibig sabihin ay hindi niya iiwan ang tahanang pinakamasaya. Ilan sa cast members ng nasabing afternoon show ay sina Paulo Contes, Ara San Agustin, Buboy Villar, Cassie Legaspi at Cherry Solomon. Si Teresita Sen Laksamana Marquez na kilala bilang Winwin Marquez ay isang Filipina celebrity at beauty queen. Siya ay anak ng mga veteranong artista na sina Alma Moreno at Joey Marquez. Siya rin ang kauna-unahang nakasungkit ng Reina Hispano-Americana Filipinas title holder sa Miss World Philippines 2017 pageant. Noong nakaraang Pasko ay ni-reveal ni Winwin ang kanyang non-showbiz partner sa publiko. Yan ang ating entertainment news. Alex Farraque, Tatak RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ko po si Radyo Man Drew San Fernando. At ako naman si Radyo Man El Maracol. Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Tata Southern Manila, sa mga taga-Samar, maupay nga kulop. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras 12:30 na.